Okay mga ka-basic, so sa video po natin ngayon, yung ituturo ko naman sa inyo ay kung papaano natin i-config yung ating domain controller after natin siyang ma-add sa ating existing domain. So ang ginawa kasi natin ay nag-add tayo ng domain controller sa ating existing domain. So ito po yung last na gagawin ninyo at yung configuration din na gagawin ninyo sa mga PC after natin siyang ma-config, yung final configuration po natin. Punta lang tayo dito sa control panel, tapos network and internet, network and sharing, tapos change adapter settings. So, ang gagawin lang po natin, papalitan natin yung sinet natin na IP address bago natin siya i-enroll kanina dun sa ating existing na domain controller. So, ang gagawin natin, close ko muna to, right click, properties, tapos papalitan natin siya ng DNS. So, ngayon kasi naka-DNS sa kanya ay .10. So, tatanggalin natin siya. Gagawin natin 127.0.0.1. So, parang yung loopback IP niya. So, dito pwedeng wala, pero pwede nyo ring gawin etong pwede siyang wala, pero pwede nyo rin naman i-add 192.168.200.9. Kumbaga nakaturo pa rin, nakapoint pa rin sa sarili niya. Kasi 'di ba itong 127 ano to, loopback IP. Kumbaga ang tinuturo niya lagi yung sarili niya. So, pwede rin yung ilagay ito, pero pwede rin namang hindi na. Wala namang problem na yon. So, ngayon, i-validate na natin. Tapos, okay. So, ito, close na. So, ngayon, hindi nyo yan makikita dito. Okay lang naman yon. Kasi, kapag connect nyo dito, yan, nandun naman siya. Okay. So, ngayon, to configure, para ma-verify nyo kung okay na yung ating Active Directory, punta tayo sa Tools, Active Directory Users and Computers. Open lang natin yan. Tapos, dito sa old domain natin, i-open din natin para makita natin yung laman. Ayan. Oops. So, ngayon, kung mapansin ninyo, eto siya. So, lahat naman ay nandyan. So, ang gagawin natin, mag-create ako ngayon ng additional organizational unit dito sa bagong domain natin, yung bagong configure natin. So, by the way, gusto kong ipakita rin sa inyo yung DNS. So, DNS. Ayan. Di ba nag-add tayo ng blocking ng website, yung lazada.com. So, ngayon, nandito rin siya sa bagong domain natin. So, i-close ko na muna to. Tapos, babalik ako dito sa Active Directory Users. Tapos, magkikreate ako dito ng another organizational unit. Right-click, New Organizational Unit. So, ang gagawin ko ay Logistics. And then, okay. So, ngayon, kung mapansin nyo, meron na siya sa baba. Tapos, magkikreate pa rin ako ng organizational unit under ng Logistics. Logistic staff. Tapos, dito sa under ng logistic, magkikreate ako ng user. New user. So, logistic supervisor. Copy ko na lang para mabilis. 01. Tapos, password. Okay. So, ngayon, meron na tayong supervisor. Tapos, magkikreate din ako ng staff.
new user. Logistic, stop 01. So, copy paste ko na lang. Okay, so ngayon meron tayong gagawa ako ng another separate video para dito sa management ng ating Active Directory users and computers. Kasi kung napansin nyo ngayon, nag-create ako ng organizational unit sa loob ng isang organizational unit din. So, pwede po yon. Tapos, pwede kayo mag-create ng separate user dun sa department na yon. So, ngayon, babalik tayo dito sa ating old domain. I-refresh lang natin siya. Ito. Okay, so dapat papasok dito si logistic. Ayun, pumasok siya. So, lahat ng ginawa natin dito sa bagong domain, domain 2, lahat ng ginawa natin dito ay pumasok din siya dun sa old. So, ibig sabihin, activated na yung redundancy nung inyong network. So, for example, mag-update ako dito. Usually kasi 'di ba pag nag-update tayo ng Windows o kaya ng server, di maiwasan na magkakaroon niya ng restart. So, kapag nag-restart to, nag-reboot yung ating isang server, automatic 'yon. Dito ito yung gagana sa network nyo. Tapos at the same time, pwede rin siyang load balancing. For example, ito yung ating old. Ang IP address niya ay 192.168.200.10. Tapos, ito naman, .9. So, ang gagawin nyo doon, kung meron kayo, for example, meron kayong 500 users, yung 50 users, ang primary DNS niya ay i-point nyo dito sa isang domain. Tapos, yung 250 users, i-point nyo rin dito sa isang domain, sa old natin. Depende sa inyo kung saan nyo ipo-point yung primary. Tapos, yung pangalawa, yung secondary DNS, babaliktarin nyo lang. Kunyari, ang primary DNS nyo ay 192.168.200.10. Tapos, ang secondary nyo, 192.168.200.9. Tapos, yung 200, babaliktarin mo lang para mahati lang siya. Kumbaga, yung 200 na PC at 250 na PC, pag magla-login siya, dun siya magkukonect sa isang domain. Tapos, yung 250 naman na iba, yung kumbaga team 1, team 2, naka-point naman siya sa primary DNS dun sa isang domain. So, sa ganung paraan, hindi ma-overload yung inyong domain server. Usually, kung 500 users o kaya 1,000 users, talagang marami na yon. Ay pag umaga, 'di ba, sabay-sabay silang nagla-login. Kasi kunyari 8 AM yung pasok nyo, so sabay-sabay may ano yan, may users na magla-login ng around 7:30 to 8, yung mga maaga pumasok, tapos yung hanggang 8 AM may magla-login yan for sure. So, hindi lang natin mahati dun sa 250 or 250. Pwede rin namang per department. Tapos, punta tayo dito sa ating client PC. Okay. So, for example, ito yung isang PC natin. Ang gagawin natin dito, pupunta tayo sa network settings, adapter settings, tapos right click properties. Ayan. So ngayon,
kapag kinlik natin dito, yung obtain IP address, okay lang yon. Hayaan nyo na siya. Naka-obtain kahit anong IP address, pwede nyo makuha. Pero sa DNS, ang gagawin ninyo, since dalawa na yung domain natin sa network, gagawin natin 192.168.200.9. Okay, so yun yung magiging configuration natin. Para ang mangyayari dyan, in case na naka-down tong isa, yung old natin, makakapag-login pa rin yung mga users gamit yung pangalawang domain. Kasi kunyari, nag-down yung isa, doon naman siya magla-login sa pangalawa. 'Di ba? So, kung meron kayong 500 na PC, ang gagawin niyo sa 250 o kaya per department ang gagawin ninyo, pwede naman itong isa dito, tapos yung isa, ganyan. So, ang mangyayari niyan, sa ganitong paraan, ma-load balance ninyo. Kumbaga kung per department, mako-compute niyo naman yun kung ilang user sa per department, di ba? So, hindi ma-overload yung ating domain. Okay, so i-okay na natin. Okay. So, ngayon ilalog out ko siya. Tapos, ang gagawin ko, doon ako kasi naka-point sa .9. So, ang gagawin ko, yung bagong domain, isa-shutdown ko siya. Shutdown na lang natin. Ayan. So, pupunta ako ngayon. Antayin muna natin siyang ma-shutdown. So, ayan, na-shutdown na siya. Ngayon, babalik ako dito sa ating Windows PC na naka-log out. Magla-login ako gamit pa rin yung aking account. So, dapat hindi siya makaka-login kasi naka-shutdown na yung domain. Yung naka-point siya sa 9, di ba? So, ngayon, lalogin ako. Makakapag-login ka pa rin, pero magko-connect na siya dito sa isang domain natin. Kasi naka-login pa rin siya kahit na shutdown ko na yung isang domain. Ayan. So, naka-login pa rin ako. Ang ibig sabihin, activated na yung redundancy ng ating network. Kahit na naka-shutdown yung isang server natin, isang domain natin, yung mga users ay makakapag-login pa rin. So, walang magiging downtime sa mga users natin sa network. So, hindi mangyayari yung kapag naka-down yung isang domain, lahat ng users mo naka-standby kasi hindi sila makakapag-login, hindi sila makakagamit ng PC. So, sa ganitong paraan, walang way para standby sila. Kumbaga, anytime na mag-login sila, meron silang domain para yung PC nila ay makapag-authenticate. So, ayun mga ka-basics, ganun lang po kadali yung pag-configure ng additional domain controller sa ating existing na domain. So, ito na po yung pinaka last config nung settings na yon. Tapos, the rest, puro ano na lang tayo, yung GPO. Doon na tayo magbabago ng mga settings, ng kung anong pwede nating i-restrict sa mga users. So, sa GPO na po yon. So, si Active Directory, ang next video ko naman sa inyo ay kung paano i-manage yung computers and users. So, ayun mga ka-basics. Maraming salamat.